Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa ating Ano ang Totoo Dito? ATD. Ayan. Ito mga kabunyog, mga kababayan, ah, ang segment kong ito, bago ito. Kasi maraming nagtatanong sa akin, Attorney, anong totoo dito? O sige, lahat ng tanong sa akin, anong totoo dito? Gumawa na lang ako ng segment para sagutin natin yan, para sabay-sabay na, ano? O, O sige, simulan na natin. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa Veritas YouTube channel natin, dito ko to ginagawa, itong segment na to. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. Meron din tayong Veritas Facebook or Meta page. Kung hindi pa po kayo na-follow, follow na po kayo. O mga kabunyog, unahin natin to. Ano bang totoo dito sa World War na ito ni na Yussi Claire Castro at Sara Duterte? Totoo ba ito? Ha? Ano bang nangyayari dito sa World War na ito? Anong totoo dito? Ang totoo niyan, mga kabunyog, mga kababayan, totoo po talaga yan. Unang-una muna, totoo talaga yung World War na yan. Talagang matindi na yung sagutan na yan ni Sara Duterte at ni Claire Castro. Hmm? Ano yan? Araw-araw mayroon silang mga patutsadahan eh. Oh, at hindi pa yan matitigil, lalo pa yang lalala sa susunod na mga araw. Lalo na pag nagsimula ang impeachment hearing kay Sara Duterte, sigurado tayo. Araw-araw na may lalabas diyan na issue, ebidensya, testigo, may komentaryo diyan si Yussi Claire Castro. Sigurado tayo diyan. At habang papalapit ang eleksyon, papalapit ang 2028, kung si Yussi Claire Castro pa ang tagapagsalita ng palasyo, grabe yan. Ha? Kaya tingin ko yung World War na yan, talagang World War yan. Gera talaga yan. Hindi na lang yung patutsadahan eh. Ay nung isang araw nga lang, kadidiscuss ko lang. Sabi ko, ayan, sinagot na ni Yussi Claire Castro yung sabi ni Sara na wag nang pakinggan si Yussi Claire Castro kasi kahihiyan daw ang mga sinasabi para sa bansa. Sinagot kaagad ni Yussi Claire Castro. Sabi ni Yussi Claire Castro, sino bang kahihiyan? Mas siya ang kahihiyan. Hindi pa nga nakakalipas ang oras, mayroon na naman. Yung patutsada na naman ni Sara Duterte, sabi ni Sara Duterte, tinanong tungkol sa ano daw bang Valentine's Day message ni Sara kay PBBM at kay Yussi Claire Castro. Ikaw ba naman? Sabi naman ni Sara, sana magkatuluyan sila. Ay di syempre, galit na naman si Yussi Claire Castro. Sabi ni Yussi Claire Castro, sabi niya, kayo na mga nag-handle ng ano dito ni Sara, turuan nyo naman ito ng COMS 101. Yung ano naman, yung pagiging ano naman, mga sinasabi niya immoral. At saka vice president siya, wala man lang statesmanship sa kanyang mga sinasabi. Yun, mga banat na naman ni Yussi Claire Castro. Kaya ano ito mga kabunyog, yung World War na yan ni Claire Castro at Sara Duterte, iigting pa yan at titindi araw-araw. Araw-araw. Kaya, bakit kasi ganyan yung ano, bakit umaabot sila sa ganyan? Si Yussi Claire Castro talaga, ang role niya sa Presidential Communications Office bilang Palace Press Officer, salagin, sagutin ang lahat ng mga atake sa palasyo. Kay PBBM, sa First Lady, sa pamilya ng Marcos, yun ang ano niya. Sa gobyerno ni Marcos, lahat ng atake, lahat ng paninira, sagutin niya. Nung kasing dati, ang mga palace press officers kahit ang PCO, Presidential Communications Office, hindi naman masyadong sumasagot sa mga atake ng Duterte. Si PBBM hindi naman masyadong nagsasalita. Hindi naman, tahimik lang. Kung ano-ano ng isyong binabato, hindi naman gumaganti. Si Lisa Araneta, ganun din. Ayun namang mga tagapagsalita ng Malacanang sa mga nakaraan,
Hindi naman ano eh, kung walang sinasabi ang presidente, hindi naman sila nagbibigay ng kanilang sagot. Hmm? Si Yussi Claire Castro kasi, kahit wala pang sinabi ang presidente, mayroon na siyang nasasabi. Yan yung pagkakaiba ni Yussi Claire Castro. Wala pang sinabi ang Malacanang, wala pang sinabi si PBBM, mayroon ng sagot si Yussi Claire Castro. Pag may sinabi si Sara, mayroon na siyang sagot diyan. Pag may sinabi sila Baste, sila Pulong, mayroon na siyang reaksyon diyan. Hindi niya na tinatanong ang presidente, Mr. President, anong sasabihin natin? Hindi na, siya na yung sumasagot. Ganun itong si Yussi Claire Castro. May ready kaagad na na sagot, reaksyon. Diyan nagagalit yung mga DDS. Kasi tit for tat yung propaganda ni Yussi Claire Castro. Hindi na naghihintay na. Saka wala siya yung mga binabasang statements, yung mga ibig kong sabihin ng kumbaga, babasahin niya yung statement, hindi ganon. Hindi yung mag-aano muna siya. Maghihingi muna ng sagot galing sa presidente o kung sino man sa palasyo, saka siya sasagot. Hindi. May ready siyang reactions, may ready siyang counter, resback. O kapag mayroong atake sa Malacanang kay PBBM, mayroon kaagad siyang resback. Parang binigyan siya ng ganung leeway ng Malacanang. Bahala ka na, Yussi Claire Castro. Paano mo sasagutin yan? Kaya nakakuha ng katapat ko. Matagal kasi na ang mga DDS, yung mga saka sila Sara, sila Pulong, sila Baste, sila Roque, yung mga vloggers ng DDS, matagal sila na walang kumakaunter sa kanila eh. Kumbaga, lahat ng mga atake sa Malacanang kay PBBM, nagagawa nila. Wala namang nagka-counter. Si Claire Castro, hindi. Sinasagot talaga. Tulad niyan, may sinabi si Sara, mayroon siyang counter diyan. May sinabi si Pulong, ang tinanong ng media, anong masasabi? Mayroon siyang masasabi diyan. Lagi siyang may nasasabi. At ang mga nasasabi niya, matindi, resback talaga. Kontra-atake. May atake ang Duterte, may kontra-atake si Yussi Claire Castro. Yun yung kumbaga, hindi sanay ganun ang DDS eh. Hindi sanay ganun sila Duterte. O parang matagal sila lagi yung nag-aatake. Ay ito ngayon, kakuha sila ng katupat. Ang Malacanang naman, hinahayaan naman si Yussi Claire Castro. Alam na yan. Alam na yan ni Yussi Castro kung anong sagot diyan. Alam na niya yan kung paano re-rismakan yung propaganda na yan ng kalaban. O ganun ang Ganun ang kaya 'di ba? Naalala nyo, na-appoint si Yussi Claire Castro, ang secretary ng PCO noon, si sino ba yung dating secretary ng PCO na natanggal, nasibak? Umalit si Dave Gomez. Pero kahit pumalit na si Dave Gomez, naiwan pa rin si Yussi Claire Castro. Bakit naiwan siya? Kasi may nagagawa siya sa Malacanang. Siya yung taga-counter, taga-kontra. Counter attack. Yan yung niya, role niya diyan. Nagagalit ngayon sila Sara kasi masyadong laging may counter at si Claire Castro. Yan yung Kaya yung World War na yan, lalong titindi yan. Iigting pa yan. Asahan nyo yan. Okay. Ito tayo. Anong totoo dito sa kay Libeste? Kasi sabi nila Congressman Antonio Tinio ng ACT Teachers Party List sa ni Egay Erese ng Liberal Party, mayroon daw mga mayroon pa raw mga matitinding ebidensyang hawak si Leandro Libeste. Nandun daw sa kanyang Ang problema ngayon dito kay Libeste, umalis na, nagbiyahe na, di ba? Di ba? 168 days yatang mawawala. February 8 to July 26 eh. Umalis na daw nung February 13, sabi ni Congressman Tinio. Iniwan sila sa ere ngayon. Sabi ni Congressman Tinio, ni Representative Tinio ng ACT Teachers Party List, pinakita daw sa kanya ni Libeste yung pagpunta ni Yusek Adrian Bersamin sa bahay ni Libeste.
pinakita daw. Pero yung video daw mismo, kasi ang sinasabi ni Congressman Tinio, mayroong video affidavit si Liveste, ay si Bersamin. O kilala natin si Bersamin, ano? Si dating Yusek Adrian Bersamin, dating undersecretary ng administrasyon ni PBBM. Sinasabi ito yung magma ni PBBM eh. Oh, ito yung binanggit ni Saldico, ito yung binanggit ni Bernardo, o ito rin yung binabanggit nila Tinio sa kanila Erese na ito umanong si Yusek Adrian Bersamin may text messages, palitan ng text messages kay PBBM. Ngayon, dahil delikado itong si Adrian Bersamin, baka daw may mangyari sa kanya, pumunta ngayon kay Libeste. Isiniwalat niya dito yung mga nalalaman niya, kaya gumawa ng video affidavit. Ang sabi nila Congressman Tinio at ni Erese, nandun kay Libeste yung video affidavit na yan. Si Libeste ang nakakaalam niyan. Kasi siya yung pinagkatiwalaan umano ni Adrian Bersamin. Kumbaga nagpasigurado daw si Adrian Bersamin dahil baka may mangyaring masama sa kanya. Kung may mangyaring masama sa kanya, ilalabas yung video affidavit na yon. Kaya lang wala namang nangyaring masama kay Adrian Bersamin, hindi naman linalabas yon. Pero mayroon daw gano'n na video affidavit nandun kay Libeste. Yan ang sinasabi nila Congressman Tinio. Yan ang sinasabi ni Congressman Egay Erese. Kaya dapat daw itong si Libeste makumbinsi na ilabas yung ano na yon, ebidensya na yon. Ang problema naman dito kay Libeste, wala na, umalis na eh. Iniwan sa ere sina Tinio at sila Erese. Kaya wala rin eh. Yan ang problema ng mga anong ito. Sana kung magsasalita si Libeste tapos magsasalita si Bersamin ay mabigat talaga 'yun. Mabigat 'yun kung ang magsasalita si Libeste tapos pagsabi ni Libeste na mayroon siyang video affidavit tapos iimbestigahan din ng Senado ng Senate Blue Ribbon si Bersamin tapos iko-confirm ni Bersamin yung laman ng kanyang video affidavit ay mabigat kay PBBM 'yan. Mabigat kay PBBM 'yan. Kaya lang ang problema ngayon iniwan na sa ere sila Erese at saka si Tinio eh. Paano pa 'yan? O ngayon tinanong si Congressman Tinio, bakit kasi hindi nyo ilinagay yan doon sa inyong impeachment complaint na final? Bakit hindi nyo inattach yung sinasabi ninyong testimonya ni Libeste, testimonya ni Bersamin? O ang sabi ni Congressman Tinio, daw kasi si parang nagdadalawang isip si Bersamin ay si Libeste. Hindi sigurado kung mag-a-appear sa pagdinig ng kamera o ano, kaya hindi nila sinama. Pero totoo daw na mayroon. Ayun, yun talaga. Alam nyo, ang problema talaga dito, ang lumalabas, kahit laban kay Martin Romualdez o kay PBBM, matibay sanang testigo si Saldico. Hindi naman umuwi sa Pilipinas. Hindi naman umuwi dito. Kung gusto ni Saldico na sabihin yung lahat niyang nalalaman, dapat umuwi siya dito. Hindi eh. Ito ring si Libeste at saka si Bersamin. Mayroon daw text messages si Adrian Bersamin at saka si PBBM. Kung si Adrian Bersamin magsasalita ay talagang totoo, yun, mabigat yun. Paano makukumbinsi si Adrian Bersamin? Kay Libeste, kasi kay Libeste daw nagtiwala. O di dapat si Libeste kumbinsihin si Bersamin. Sila Tinio naman at saka si Erese, kumbinsihin si Libeste. Ito namang si Libeste, anti-corruption daw siya, ba't hindi niya sabihin ang lahat niyang nalalaman? Kung hindi pa namatay si Cabral, hindi niya ilalabas yung Cabral files. Mayroon na naman siya ngayon, Bersamin files, Adrian Bersamin files. Pag may nangyari kay Bersamin, Adrian, sa kanya na naman ilalabas. Wala. Ang hirap ng ganyan. Ilabas mo ngayon habang buhay pa para may panahon pa para kumprontahin si Bersamin kung totoo yung mga sinabi. Di ba? Dapat, ang nangyayari kasi, ang dami daw alam ni Libeste, ay ngayon nagbiyahe na. Ilang araw na mawawala, halos 5 buwan. Di ba? Paano na ngayon yan? Sayang lang. Kung si Leandro Libeste ay talagang seryoso, gusto niya talagang masugpo ang korupsyon hanggang sa taas,
hanggang sa presidente, ilabas niya na lahat niyang nalalaman. Oh. Pinapaniwalaan siya ni Adrian Bersamin. Kumbinsin niya si Adrian Bersamin. May video affidavit daw na hawak si Libeste. Kung ano man mangyari kay Adrian Bersamin, ilalabas yung laman. Bakit mo pa iintay na may mangyari dun sa tao? Ngayon na, ang gusto ng taong bayan, mapanagot ang lahat ng sanggot hanggang sa tuktok. Ngayon, ilabas nyo na yung lahat yung nalalaman. Sana, kung gusto nating masugpo ang korupsyon sa bansang ito. Wala, umalis na si Libeste, nagbiyahe na. Wala na. Si Adrian Bersamin, iwan ko dyan kung ano yan. Pero ito naman si Senador Ping Lacson, pwede naman nilang ipatawag si Adrian Bersamin. Bakit nga pala hindi pinapatawag si Adrian Bersamin? Yun ang isang malaki pang palaisipan. Bakit hindi pinapatawag sa Senate Blue Ribbon? Dapat ipatawag ni Ping Lacson. Di ba? Anyway, awan ko, bakit hindi pinapatawag ni Ping Lacson? Mga kabunyog, mga kababayan, pag-usapan din natin to. Ano bang totoo dito sa sinabi ni Bong Revilla? Umattend si Bong Revilla doon sa sa pagdinig sa DOJ, yung preliminary investigation ng kanyang kaso. Kasi maraming kaso si Revilla. Yung nakakulong siya ngayon, 2 kaso yon, graft at saka malversation. Yung graft nakapagpiyansa siya, pero yung malversation unbailable. Pero mayroon pa sa kanyang nakapending na kaso sa DOJ, under preliminary investigation. Plunder yun. Ngayon nag-hearing nung isang araw. Sa hearing na yon, si Revilla nakaposas, naka-PDL na shirt, yung sa yellow shirt ng PDL. Nakaposas, ganyan siya. Tapos tinatanong siya ng media, Senator, ano pong comment nyo? Anong masasabi nyo? Mensahe nyo po. Sabi ni Bong Revilla, sana paano kaya nakakatulog? Paano pa kaya nakakatulog ang mga nag-aakusa sa akin? Yun ang sabi ni Bong Revilla. Paano pa daw kaya nakakatulog ang mga nag-aakusa sa kanya? Kumbaga masama ang loob ni Revilla. Sa tingin niya, parang trinaydor siya. Yun, parang kung titingnan mo yung sama ng loob ni Revilla, dala ng traidor. Parang walang kakampi siya. Halimbawa, galit na galit siya, pati yung mga supporters niya, pati yung pamilya niya, kay Yusek Bernardo. Si dating DPWH Yusek Bernardo. Kahit naman si Yusek Bernardo, si Bernardo ang sabi niya, close na close sila ni Bong Revilla. Kumpare niya ito, parang nagninong yata siya sa anak ni Revilla. Si Revilla rin nagninong sa anak niya. Kaya magkumpare daw sila. Kaya sabi niya nga, siya mismo ang nagdadala ng pera. Kailang beses siyang dala. At doon pa mismo sa bahay ni Revilla, doon sa White House na tinatawag sa Bacoor. Ayon sa kanya, si Revilla rin ang tumatanggap ng pera. Di ibig sabihin, ganun yung tiwala ni Revilla sa kanya. Kung iti-take natin yung testimonya ni Bernardo, ang closeness nila, pagiging malapit nila sa isa't isa, ay sobra. Yung tiwala nila sa isa't isa ay sobra. Nagtitiwala si Revilla sa kanya. Parang ang mga pundo yata ni Revilla, yung mga allocables, mga pundong, kasi sa Senado ang nangyayari, Senator Revilla, 1 billion sa'yo. Bahala na si Revilla nun kung saan-saan niya idadala yon. Dahil pinagtitiwalaan niya si Bernardo, Yusek, ikaw nang bahala kung saan yung pundo ko. Si Bernardo naman, dahil pinagkakatiwalaan niya naman yung magaling naman yung kanyang BGC boys, binibigay niya naman kay Alcantara, Henry, at saka kila Bryce Hernandez. Magaling mag-operate sila Bryce Hernandez . Magaling sa mga ghost projects. Tuwang-tuwa si Bernardo.
dahil ghost projects ang nagagawa nila Bryce Hernandez Alcantara, malaki ang porsyento na binibigay sa senador. Kaya kung kay Bong Revilla, 25% to 30%, malaki yun. Bakit nagagawang 25 to 30%? Ghost project na eh. Ghost project na eh. Oh. At si, Bernardo, may kickback din. Ang problema ngayon, nagkaipitan, nagkapitpitan. Wala na, sukol na si Bernardo. Anong ginawa ni Bernardo? Nagsabi na ng totoo. Nagsabi na ng lahat niyang nalalaman. Ngayon, talagang ninarrate niya lahat, sinalaysay niya lahat. Yung mga niya. Ngayon, syempre dahil matibay yung kanyang testimonya, direkta yung kanyang mga testimonya tungkol kay Revilla, kaagad-agad, nakasuhan si Revilla. Nakulong ngayon. At ngayon, galit si Revilla. Sabi ni Revilla, nakakatulog pa kaya ang mga nag-aakusa sa akin? Siguro hindi ganun lang 'yon, nakakatulog pa kaya ang mga traidor sa akin? Kasi parang ang nangyari diyan betrayal eh. Malapit kayo sa isa't isa, magkasama kayo sa sa hirap at ginhawa. Hirap, hindi pala, sa ginhawa lang lahat. Magkasama sila sa ginhawa. Mga kickbacks. Ang problema, pagdating ngayon, makakaligtas si Bernardo, magdurusa si Revilla. Makakatulog pa ba sila? Parang ganun eh. Parang ganun ang nangyari dyan eh. Mga kabunyog, mga kawan, tingin nyo. Kumbaga, si Bernardo wala na. Libre na kasi state witness na eh. Magsasauli lang ng 1 billion eh. Baka may natira pa sa kanyang 100 million. Tapos idadrop na yung charges sa kanya. 'Di ba? Di ba sabi ng abogado ni Revilla, yung abogada pala. Imagine niyo naman, 4 silang respondents, tapos pagdating ngayon yung 3 respondents state witnesses na. Itong aking kliyente si Senador Bong Revilla, siya na lang natitirang mag-isa. Yun. Kaya sabi ng abogada ni Bong Revilla, grabe naman 'to. Siguro yun din ang sinasabi ni makakatulog pa ba sila? Lalo na siya, si Bernardo. Kasi sa labas nagrarally yung mga tao, supporters ni Revilla. Ang nakalagay doon, si Yusek Bernardo daw ang panagutin eh. Kasi ito daw talaga yung mastermind. Ang problema, nag-cooperate na si Bernardo eh. Naglabas na ng kanyang sinumpaang salaysay at ginawa ng state witness. Wala na, drop na ang charges sa kanya. State witness na eh. Kaya siguro ang nararamdaman diyan ni Bong Revilla, betrayal. Magkasama tayo sa ganyan, nanginabang tayo sa ganyan. Tapos siguro ganun siguro pakiramdam ni Bong Revilla diyan. Magkumpare, grabe yung tiwala. Tapos yung pala ipagkakanulo lang siya, betrayal. Kaya siguro yun ang sinasabi ni Revilla na nakakatulog pa ba? Siguro pinaparinggan si Bernardo, nakakatulog ka pa ba sa ginawa mo sa akin? Anyway, wala eh, hindi na kaya ni Bernardo eh. Nasukol na siya eh, kaya sinabi niya na lahat. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat.